So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, si Sara Duterte po ngayon, guess what? Hulaan nyo. Oh, nasa dahig na naman. Oh, di ba? Ewan ko ba, no? Well, wag po tayong mangamba. No? Doon po sa mga lumalabas na survey. Si Sara po ay number 1 po sa 2028 elections bilang presidente. Wag po tayong mangamba doon. Kasi una sa lahat, no, hindi natin alam kung totoo ba yung survey na yan. Baka mamaya, gawa-gawa lang yan, di ba? Maliban natin, baka binayaran na naman ni Bongo yan. Pangalawa, mga kay-streetwise, si Sara pa lang naman po kasi yung siguradong tatakbo. Di ba kaya mahirap pa mag-conclude yung mga botante po natin? Di ba? Si Sara lang naman yung makapalang mukha na tatakbo ako. O siya lang naman eh. Di ba? Kaya marami pa pwede mangyari. Wala yan. Hindi po ako na ano dyan. So ngayon, mga kababayan, no, tulad ng sinabi ko nga kanina, si Sara po ngayon ay nasa dahig. At ngayon, meron po siyang binabanggit ngayon tungkol nga po dito kay Kiko Barsaga. Okay. So ito, atin mo yung mukha niya. Tangan ng mukha talaga nito. No? Sarap sampalin yung mukha. No? Umpok na umpok yung mukha eh. Sarap. Sabi dito, Vice President Sara Duterte RIP Palace Press Officer Claire Castro, I knew after a letter laughed at Duterte's statement that she will fight greedy high-ranking officials. Di ba? Ngayon, si Claire talaga, ang dami niya talagang nakakasagutan, di ba? In the video posted on Wednesday, naharira ko sa Facebook. So actually, mga kababayan, na nakakatawa kasi dito, no, si Sara po kasi, no, bigay ng statement sa ibang tao, pero hindi po siya makapagbigay ng statement para sa sarili niya. Tingnan nyo, no, actually, alam ko itong video na to, no, tungkol ito kay Kiko Barsaga. Play muna natin ha. Alam ko para kay Kiko Barsaga to eh. Nagawa ko siya at gusto ko lang ipaabot doon sa mensahe yung pagsuporta ako kay Congressman Kiko Barsaga. Tama nga, di ba, kay Kiko Barsaga. Tingnan nyo, no, gaga talaga to, bobo talaga nito eh. Ngayon si Sara Duterte, mga kababayan, meron na naman po siyang issue ng korupsyon. Alam niyo yung bagong issue ni Sara ng korupsyon? Nabalitaan to kahapon na. Trending siya kahapon kasi binalita po ng COA na naman na siya po nag-overprice po ng laptop, overprice po ng CCTV, overprice ng motor. At ang malupit dito, mga kababayan, pati po yung proyekto niya na pagbibigay nga po ng negosyo sa mga kababayan natin Pilipino, mukhang kinangkong na naman po yung pondo. Ang dami-dami mong issue, pero sagot ka ng sagot sa mga bagay na wala ka naman kinalaman, katulad kay Kiko Barsaga. Issue ng ibang tao, ang galing-galing mong sumausaw, tapos issue mo hindi mo masagot? Nasagot na ba ni Sara Duterte tungkol sa confidential fund? Wala pa, di ba? Nasagot na ba ni Sara Duterte tungkol dun sa 15 million na nawawala ng AFP? Alam nyo doon pa lang, mga kababayan, pag nanakaw na yung ginawa ni Sara doon kasi nalala nyo yun? Yung ginawa ni Sara, nagbigay siya ng report sa COA. Ang sabi niya, itong ginawa namin, youth seminar po ito sa mga kabataan. Di ba? Para po yun sa confidential fund, no? Yung confidential fund ni Sara, yung 15 million daw po doon, ginastos para sa youth seminar na kabataan. Well, biglang napag-alaman ng COA na, tama, nagkaroon ng youth seminar. Pero yun naman pala, youth seminar po yun ng AFP. Ang gumastos po doon AFP. Ang ginawa ni Sara, inangkin para may pantapal sa confidential fund. Ayun ba nasagot na ba ni Sara yun? Hindi niya pa nasasagot yan eh. Tapos yan, magkakaroon na tayo ng issue na naman noong 2024, pag nanakaw na naman. So nakakatawa ngayon dito, magbibigay ng statement, akala mo napaka-importante, tungkol pala kay Kiko Barsaga. Sausaw ka ng sausaw sa issue ng iba. Di ba? Pero sa issue mo wala kang sinasabi, wala kang sinasagot. Ganyan po katanga yung mga bobong mga DDS, mga kababayan. Di ba? Ayaw po nilang malaman
kung ano yung isasagot ni Sara, basta lang, wag lang mapahiya, no? Parang sinasabi siguro ng mga DDS, Sara, wag mo lang sagutin, mapapahiya ka lang. Pero love ka namin. Hala, sige, panoorin nga natin itong ano niya, itong katangahan niya dito, di ba? Umaapaw, no? Siksik, liglig at umaapaw. Ang katangahan ni Sara. At kayo, akala ko ba tungkol kayo? Mamaya. Meron akong apat na topic to, oo. Apat. Inuna ko lang to. At gusto ko lang ipaabot doon sa mensahe yung pagsuporta ko kay Congressman Kiko Barsaga, lalong-lalo na sa kanyang karapatan sa malayang pamamahayag at salita. No, na protektado yun ng Constitution at lahat ng Pilipino ay merong karapatan. Freedom of speech na to. Tinan nyo to mga streetwise, no? Tinan nyo, no? May saltik talaga to, no? Ngayon bigla siya naging freedom of speech advocate. Alam niyo, pag-usapin po ng malayang pamamahayag, hindi po bagay sa mga Duterte yun. Kasi in the first place, mga streetwise, yung ginawa ninyo kay Leila de Lima, na nung kini-criticize kayo, freedom of speech yun Ano nangyari? Pinakulong ninyo. Gamit ang gawa-gawang kaso. Yung ABS-CBN. Ano nangyari sa ABS-CBN? Ang ABS-CBN, alam naman po natin na may pagka-bias talaga yung ABS-CBN. Pero mga streetwise, ako, dun sa mga violation po ng ABS-CBN, ako naniniwala naman talaga akong deserve ng ABS-CBN na magkaroon ng penalty tungkol doon. Pero yung pasara mo, yung ABS-CBN, parang napakasobra naman ata nun. Ayan na, freedom of speech din naman yun Kung meron pong nangunguna sa pagkitil po ng freedom of speech, Pamilya Duterte yun. Tapos ngayon, naging ano sila ngayon? Naging freedom of speech advocate kagad si Sara Duterte. Yung ginawa nyo kay Trillanes. Yung ginawa nyo kay Trillanes, di ba? Pati yung kanyang paglaya. Akala kasi ni Digo, sobrang kapangyarihan niya, akala niya magagawa niya kaagad yun. Natanggalan ng yung paglaya nga po ni Trillanes, di ba? Akala niya kaya niyang baguhin yun. Pero, by the way, mga kababayan, alam nyo, bobo na po talaga yung susuporta kay Kiko Barsaga in the first place. Kasi, hindi nyo pwedeng sabihin na pagkitil po sa pamamahayag ang ginawa kay Kiko Barsaga. Kasi in the first place, mga kababayan, dumaan po yun sa due process. Nagkaroon po ng hearing yun Diba? Explain natin mamaya, Continue muna natin to. Yes, it's an assault to democracy. Hindi lang yung kaso ni Congressman Kiko Barsaga, kundi madami pa yung mga pinailan ng inciting to sedition. Isa na ako doon. Meron akong case na under investigation for inciting to sedition. So, nakakalungkot kung bakit umabot na tayo sa ganitong estado sa ating bansa na hindi na nirerespeto yung Bill of Rights natin under the Constitution. Ma'am, ano pong mensahe mo kay Antic Bear kung tatawanan ko na sa statement mo na Regan Okay na yan. So, alam niyo mga kababayan, ito yung hindi po sinasabi ng mga taga-suporta nga po ni Kiko Barsaga Hindi po yung pagkitil po sa sa karapatang pamamahayag, karapatan magsalita. Kasi in the first place, mga kababayan, bago po nasuspindihan si Kiko Barsaga, binigyan po ng pagkakataon yan para ipagtanggol yung sarili niya. Diba? Ganun po, ang tawag po kasi doon, due process. Kapag kayo po, napagbigyan po kayo na ipagtanggol ang sarili ninyo, due process po yun. Hindi po pagkitil sa pamamahayag yun. Kasi, tignan nyo nalala nyo to? October 13 to sabi nyo dito,
Kiko Barsaga unable to make it to ethics hearing after playing video games. O, kita nyo naman. Oy, Sara, tinan mo naman to. Ito ba yung pinagtatanggol ninyo? Oh, tinan nyo O, sabi dito, Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga on Monday was not able to make it in time at the house of the first hearing on the ethics complaint against him by former party mates. Barsaga said was engrossed in video game on Sunday night. Alam niyo ang kwento nito, kwento ko na lang, no? Alam niyo mga kababayan, dahil nga po merong complaint kay Kiko Barsaga tungkol sa kanyang attitude bilang isang congressman, natural po yun. Kasi nga po merong ethics committee. Di ba? So ngayon syempre, bago po nasuspindi si Kiko Barsaga, nagkaroon muna ng hearing. Natural din po yun. Oo. So alam niyo ginawa ni Kiko Barsaga? Yung hearing niya, nung mag-hearing na siya, nung kinagabihan nun, pumunta po ng Forbes. Pumunta po ng Dasma Village. Nagrally-rally doon. Actually, 30 minutes nga lang ata siya doon eh. Nagalit pa kasi Banat Bay eh. Pagkatapos na nangyari, umuwi ng bahay, nag-video game, napuyat. Kinabukasan, hearing niya sa ethics committee kasi doon niya pagtatanggol yung sarili niya eh. Di ba? Oh, so nawalan po siya ng pagkakataon na pagtanggol yung sarili niya. Kasi nga nag-video game. Bilang isang congressman, napaka-unbecoming po noon bilang isang congressman. Tapos sasabihin ni Sara Duterte, ay pagkitil sa sa freedom of speech yan. Pag-video game po ni Kiko Barsaga, nasita mo yon? Doon wala kang comment doon? Na yun sana, pagkakataon, para pagtanggol ni Kiko Barsaga yung kanyang sarili na ba't niya ginawa yung mga post na yon? Bakit hindi siya dapat isuspinde? Oh. Napaka-irresponsable. Oh, ano pa? Pati doon sa mga bumoto kay Kiko Barsaga na na pababor sa kanya. Si Liviste. Si Liviste parang may Celtic din pala, no? Anak ni Lauren ba yon si Liviste, di ba? Si Elisan Fernando, tanga din talaga yan eh. O yan ang pinakatangang congressman, no? Si Kiko Barsaga, baliw po yun, no? May Celtic yun. Si Elisan Fernando, pinakatangang pong congressman yun. O tapos, tingnan nyo ito yung sinasabi ko nga mga kababayan eh. Sa issue ni Kiko Barsaga, ang dami mo sinabi. No? Pero paano yung issue mo? Ito yung sinasabi ko, COA, OVP gave 3.4 million aid SARS project betting. Sabi dito, the Office of the Vice President spent 3.4 million in livelihood assistance without verifying the feasibility and economic viability of the related projects. On the Commission on Audit said, in this 2024 report, the OVP published on Monday. Tingnan mo kwento ko na lang kung ano ito. So mga kababayan, meron palang proyekto itong si Sara Duterte, ang pangalan, Magnegosyo Ta. Ito nga nakalagay Magnegosyo Ta. Ito bagong pagnanakaw ni Sara to Ito ba nasagot ba ni Sara to? Hindi pa, di ba? Dapat ang pangalan dapat nito Magnegosyo Ta nga. Dapat 'yon. Magnegosyo Ta. Dapat ang tawag dito Magnegosyo Tanga. So alam niyo ang nangyari dito pala. Kapag may mga ganyan palang mga proyekto ang isang ahensya ng gobyerno, dapat pala dumadaan pala ito sa what you call this? Sa DTI. Sa DTI tsaka PDIC. Yon. Hindi pala pwedeng magtayo na magtatayo ka ng isang proyekto, especially sa pagninegosyo, ng trip mo lang. Na kukuha ka ng pera, bigay mo sa tao, negosyo ka. Galing. Hindi pwedeng ganun. Dapat pala, ito pala yung pinag-aaralan muna ng DTI at meron yung insurance from PDIC. Ganoon pala dapat. So, binaypas ni Sara Duterte yun.
Wala lang, para lang makita lang na meron siyang proyekto. So ngayon, ang point kasi dito, no, ano na naman kung ghost beneficiaries na naman ito? Kasi lumakad na naman po siya mag-isa. Gumawa na naman po na sa proyekto si Sara Duterte na dapat merong kaakibat sa ibang ahensya ng gobyerno, pero ginawa ni Sara, sinolo niya mag-isa. So paano kung ghost beneficiaries na naman po ito? O na malaki naman yung chance na baka nga ghost beneficiaries naman po ito kasi wala pong pinakitang report yung OVP kung ano na nangyari, ano na yung nangyari sa mga beneficiaries, masenso ba yung buhay nila, nakapagpatuloy ba sila magnegosyo, walang ganon. Oh. Actually, parang hindi nga kickback nga ginawa niya dito eh. Hindi lang mas malupit pa sa kickback ang ginawa niya dito eh. O tapos, mga kababayan, ito yung sinasabi nga kahapon, ito yung trending kahapon eh. Yan no? Yung overpricing niya. Yung biometrics, no? 120,000 biometrics. 19 units of motor vehicles, 26 million. Tingnan nyo ha, ito ha. 13 units of laptop, 3.9 million. CCTV. Magkano CCTV? 200,000 pesos. Kasi 7 units of CCTV, 1.4 million. So, ibig sabihin ng 200,000 po isang CCTV. Ito yung bago niyang ito yung bago niyang corruption ngayon na sinasabi. Alam niyo kung ganyan po kakapal ang mukha ni Sara Duterte, mga kababayan. Ito nangyari po ito 2024. Ito din yung mga panahon na siya po iniimbestigahan sa Congress. Ito rin yung panahon na sinisita po siya sa confidential funds niya. Isipin niyo na, may issue na siya ng korupsyon, nagnanakaw pa rin. Ang kapal talaga ng mukha. 'Di ba? Grabe no. Ngayon, ito yung issue niya kahapon. Tapos bigla magpapakita si Sara, ang papakita niyang statement tungkol kay Kiko Barsaga na wala namang may pakialam. Dami yan, tingnan nyo ha. Ito galing COA ito. CCTV ko, wala pang 2K, isang unit. Di ba? Ang alam ko, no, ang pinakamahal na CCTV, 15,000 eh. Yung pinakamahal na yun, ha? Ewan ko lang kung magkano yung CCTV ng China. Alam niyo yung CCTV ng China? Yung CCTV ng China kasi, mga kababayan, pag dumaan ka, especially sa mga Chinese, may lumalabas na pangalan sa mukha. Tapos recognize. Pangalan mo, edad mo, address mo. Ganon. Ganun pa yung CCTV sa China. Oo. Di ko lang alam kung magkano yun, ha? Baka ganun siguro yung CCTV ni Sara. Ako na kung 200,000 yun. Pero yung pinakamalupit na CCTV na pagkakaalam ko, 15,000. Pinakamahal na po yun. At syempre, kung ito po sa gobyerno, dapat mas mura yan. Kasi pinoprocurement po yan eh. Binibidding yan, di ba? Pero, ewan ko ba? Dahil dito sa amin, 9 channels ng gamit namin sa CCTV. 40K. Pero malupit na yan, di ba? 40K na yan. So, ayan mga kababayan. So, kayo po, no, nung masabi nyo nga po dito sa kagaguhan nga po ni Sara Duterte, no, na bigla magpapakita na naman na wala naman, na hindi naman related na naman yung sinasabi doon sa kanyang issue. Diba? So, ayan na. So, most corrupt VP in the Philippine history. Dalawa sila ni Gloria. Silang dalawa ni Gloria. So, yun mga streetways. So, kayo po, no, naman sabi nyo nga po dito sa bagong kagaguhan ni Sara Duterte. Kayo ba, naniniwala po ba kayo na itong kanyang bagong issue sa COA, pagnanakaw ito?
Yun. So yun, nasa comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, yan po sa Team Replay, palike, pa-subscribe, di makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. Okay?